So, ayan, now let's talk about the mandate of heaven. So, ang mandate of heaven is like a cycle. So, bakit po nga ba siya tinawag na cycle? Kasi, ah, kapag magkakaroon ng mga bagong emperor or ruler, nagkakaroon ng bagong dynasty, and kapag nagkaroon ng bagong dynasty, gagawa sila ng mga pagbabago or mga changes dun sa lumang dynasty na sinundan nila or malaking changes talaga. Then, dahil nga sa mga changes na yun, nag-run ng smooth yung empire. Kumbaga, maganda yung takbo ng pamamalakad. And then later on, yung government is magiging corrupt or magkakaroon ng corruption sa money or power. And then, magkakaroon ng mga pagkagutom at mga sunod-sunod na natural disasters na magdidestroy ng faith ng mga commoner sa government. And kapag na-destroy yung faith nila at mga napagod na yung mga normal na tao sa mga problema at nakita nila na walang ginagawa yung government nila, pwede silang mag-revolt. Kapag nag-revolt na yung mga tao, yun yung kina-consider as wala ng mandate of heaven yung dynasty. At the current emperor is defeated and may bago na naman napapalit at repeat na naman yung cycle. So yung mandate of heaven is parang siya, people power, and parang yung mandate of heaven is permission din na kapag naging corrupt yung isang minuto is pwede na siyang pwede ka nang mag-revolt against yung pwedeng banggitin yung trono sa kanila or anything na way na pwede mong gawin para mapa-adjust sa pwesto. So, yun yung mandate of heaven. So, sa Eastern naman tayo. So, ang capital naman niya is Luyaw. So, kabaliktaran naman siya ng Western Zoo. Kasi dito is the time of chaos and change. So, yung kings become weak. Local rulers fought for power. So, kung kanina, yung mga king is powerful and respected, dito naman is mga mahina yung hari. Kumbaga, wala na silang power or control. King na lang sila by name. Pero mas makapangyarihan na yung mga local rulers. Kumbaga, may tumpok-tumpok ng mga kung alin ang kanilang sinusundan. So, at dahil nga doon, nag-split into smaller periods palalo ang Eastern Zoo, which is spring and autumn and warring states. So, yung writing naman during this period is became standardized. So, mas naging iisa na yung form nila and use on daily life. So, yung kanina, so, Western is more on more on rituals. And ngayon is ginagamit na siya in daily life and hindi lang siya sa bronze vessel sinusunod, kundi pati na rin sa bamboo. So, ito yung example. As you can see, same pa rin yung mga nauna nating examples before, yung bronze vessels. Nadagdagan lang siya ng bamboo. So, if nanonood kayo ng mga movies na about Chinese or any movies of mga historical movies, hindi may iwasan na merong mga naka-roll up na mga bamboo. Yung pala is mga records or mga libro nung unang panahon. And now, let's move on dun sa dalawang period behind
Eastern. So we have the spring and autumn period. So named after the spring and autumn animals from the state of Flu. So spring and autumn period daw po is named after the spring and autumn animals. So yung spring of autumn annals po is a record ng mga history or nangyari sa panahon na yun galing sa lugar ng state of Flu dun sa Eastern period pala. Eastern period. So, sikat dun po ang state of Flu dahil dito ang hometown ni Confucius. So, kings become weak, local lords ruled independently. So, kaya nga nabanggit ko kanina, yung mga kings, yung power nila is sobrang weak lang and mas pinipili ng mga local lords na mamuno para sa kanilang sarili. So, many small states fought minor wars for land and power. So, dito din, umusbong ang mga writer na si Laozi at Confucius. So, despite the conflict, this was a golden age of philosophy and thought. So, kaya nga nasabi ko dito, umusbong ang mga philosopher na si Confucius at si Laozi. So, si Confucius thought about ethics, order, and good governance. So, ang philosophy po ni Confucius ay Confucianism at si Laozi naman po introduced Taoism, emphasizing harmony with nature and simplicity. So, kapag nakita niyo po yung yin and yang is kay Laozi po yun. Now, dito naman po tayo sa isa pang states besides from the spring and autumn. I would just like to add na kaya pala spring and autumn yung tawag dun sa history book na yun kasi yun ay record ng mga pangyayari simula spring hanggang autumn. So, yun po yun na kung ano yung mga nangyayari ng spring hanggang autumn. So, dito naman po tayo sa Warring States period. So, ito po is a time of intense warfare between 7 powerful states: Qi, Chu, Yan, Han, Cao, Wei, at Qin. So, ito naman po is yung paglalaban ng 7 mga powerful na states. So, each state builds stronger governments, train large army, and improve weapons. So, ang mga states daw from bronze is gumamit na sila ng iron weapons dahil sa war. So, dito din is the birth of new philosophies like legalism or the strict laws and discipline. And dito din po na-inspired or dito din na-usbong or nasulat ang kay Sun Tzu's Art of War written during this time. So dito sa mga panahon na to, niya nasulat ang Art of War. So ang Art of War po is mostly mga strategy or ano yung dapat or pwede gawin during the mga ganitong times or parang tips. So, ended when the state of Qin conquered others and unified China. So,
Natapos lang yung Warring States period nung manalo na yung State of Qin and ni-unified nila ang China. So, Qin Dynasty. So, short-lived but historically massive. So, it only lasted for 15 years. So, the founder is Qin Shi Huangdi, China's first emperor. So, siya po ang pinaka-first emperor ng China since sila ang pinakauna nag-unify or pinag-isa ito. Then, ang mga standardized nila or pinapareha-pareha nila is unang-una is writing. Iisa lang ang writing system nila. And sunod naman is ang currency or pera or paraan ng pagbabayad. Ginawa niya din itong standardized or pareha para sa lahat. And ikalawa naman is ang measurements. Siyempre naman, kung gusto mo maging fair, paano kung bumili ng ganito dito tapos mas mahal or mas mura pag ganito yung timbang dahil nga sa hindi naka-standardize. So, iniiwasan natin yung ganun. Kaya, sinandardize din niya pati yung measurements. Kung paano paano sila magtakal or mag-measure. So, yan po pala ang first emperor ng China, si Qin Shi Huangdi. Okay? So, yan po yung iba sa mga sinandardize niya. So, yan po yung currency nila during sa Qin Dynasty, ang Banliang. And siya din po pala yung emperor na nagpagawa ng very famous na terracotta army or yung mga army na gawa sa bato na para mag-guard ng kanyang tomb o libingan. So, siya din po ang nag-start ng construction of the Great Wall to keep northern invaders. So, during that time kasi po is uso yung mga mga nag-i-invade ng mga lugar. Kumbaga, yun na nanakop. Kaya naisipan niyang magpagawa ng Great Wall of China. So, dito po pala nagsimula yung pinakaunang construction nito. So, dito naman po tayo sa sunod nating dynasty, which is the Han Dynasty. So, ang Han Dynasty was the golden age of ancient China, followed the Qin Dynasty, and kept a strong central government but ruled with fairness and wisdom. So, ang Han Dynasty daw po ay sumunod sa yapak ng Qin Dynasty. Pero, nag-improve lang sila ng mga iba't ibang bagay. Like, pinanamuno sila with fairness and wisdom. So, ang Han Dynasty naman daw po is time of peace, prosperity, and cultural growth. So, Emperor Gazu or Liu Bang founded the Han Dynasty after defeating the Qin Dynasty. Wait lang.